halos umabot na sa 1,000 na nakatira sa Kamaynilaan at pati na rin sa Region 4A Calabarzon na di umano'y nabiktima sila ng isang scammer na nagngangalang Jared Solis Oropesa. Sa ngayon ay pinaghahanap siya sa social media at napag-alaman din na noong taong 2018 pa pala ay nagre-recruit na ang taong ito ng mga prospect niya upang magtrabaho sa abroad. Ayun pala ay marami siyang sinisingil at naglaon ay bigla na lamang itong mawawala. Dala-dala ang mga perang kinuha nito sa kanyang mga kliyente. Kung sino man po ang nakakilala sa itsura ng taong ito, makipag-alam lamang po sa aking YouTube channel. Mag-comment lamang kayo mga kapuso. Ako po'y nakikiusap na tulungan po natin ang mga nabiktima ng taong ito. Naway mahuli na siya dahil isa po siyang scammer. Malaki pong tulong ang inyong magagawa kung ito po'y inyong i-share sa inyong mga social media platforms. Ay lamang po mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood. Na dapat paalis na po sa katapusan. Apo. Yung kopya po ng visa ko at yung visa information sheet nasa kanila po. Hawak na po ni Madam. Ngayon po, dahil po sa pakiusap po ni Sir, kasama po ni Maminda, kaya po andito ako dahil gusto po namin tumulong. So ito po, ang proseso po ay direct hire. Wala po itong agency. Wala po tayong pupuntahan. Kaya mag-isip-isip po kayo kasi baka sabihin nyo, ay, isip yan. Hindi po ako namimili. Apo. Yun lang kung gusto magbigay ng tiwala, i-assist ko po tutulungan ko. So, from embassy po doon sa Canada, ipo-forward po yung papel dito po sa Canadian Embassy sa Pilipinas. Then paglabas po ng papel kasama ng kontrata, papasok po tayo ng POA para po legal pa rin. May working permit po yan para po pagdating nyo sa Canada at nagtatrabaho kayo, hindi po kayo pwedeng sitahin ng immigration dahil may working permit po kayo. Pangalawa, libre po ang pagkain. Free food, board and lodging. Tapos po, pagdating po doon, may 2 linggo po kayong on-the-job training. Hindi po yung itetest kayo kung hindi familiarization doon po sa lugar na gagalawan ninyo. May 2 linggo din po kayo kasama doon na magiging quarantine schedule nyo. Libre po ang pagkain. Ang sweldo po ay 6,500 Canadian dollars po ay pakimultiply nyo po sa 36. Pero ang balita ko po ay 30 po yata o 40 ngayon. Magkano po bali 6,000 sa Philippine money? Multiply mo lang siya. Tapos po, meron pa po kayong 400 Canadian dollars po allowance per week. Kaya po isweldo yung hindi nyo po magagalaw kasi libre naman po yung pagkain. Not unless kung sasama po kayo sa akin malalagwat siya, magagastos. Allowance na po nagagawin po din pupunta po ako ng Israel at Jerusalem. So ngayon po, after a year po, pwede nyo na po ipapasyal yung pamilya nyo. Kasi po, provided po ng company ang visa po. Pasusunod ninyong papasyal na pamilya. So, meron po tayong construction company po doon. Yung po, mula po sa engineer hanggang sa utility po ay kailangan. Aside po sa construction workers, may farm po tayo. Mga farm workers, kailangan po factory workers. Ang factory workers po, uulitin ko, sa warehouse po yan, kung saan po, yung lahat po ng inaning gulay, prutas, doon po ilalagay. Kaya po, factory worker, dahil i-asot po, alisin ng reject, tatanggalin yung aratilis at bayabas, bro, pahiram ng bayabas. Tapos po, ipapak, ilalagay po sa container. Yun po yung mga factory worker. Tapos po, may garments pa po, garments. Meron pa pong poultry para po sa mahilig sa manok. Meron po tayong cattle, yung nag-alaga ng baka, at meron pong tagagatas. Tagagatas po ng baka. Yun po ang mga trabaho po. So,
Meron po kami tinanggap ng nakaraan at isiset na rin po itong week na to para doon po sa mga pahabol pong tao, yung pong offer letter po. Nakalagay po doon yung kung magkano po yung salary, kung magkano po yung allowance, yung terms and condition po, pati po yung benefits. O, yun yung panghahawakan natin. Paano po yun, sir, yung medical? Provided nyo po yun. I-assess ko lang po kayo. Sa inyo rin po ang pambayad sa embassy registration fee, 6.5 po yun. Kasama po dun sa fee na yun, yung pong pagpaproseso po ng visa nyo, ng working permit, so inso po. Tapos po, IELTS certificate po, 4.8. Yun din po ang binayaran namin. Tapos po, sa huli, yung 850 po na documentary stamp na iaatad sa visa, bago po i-stamping po sa passport. Totally magkano lahat? Provided po ng employer ang visa po at so wala po kayong kailangan pocket money dahil po contract worker po kayo, hindi po tourist. Working visa po. Working visa po. Kaya po, may working permit po tayo, legal na magtatrabaho po doon. So, next week po, nag-aantay na lang po kami ng notification para po doon sa magiging appearance namin sa embassy. So, yun po gustong humabol na may kaunting tiwala, ipapamedical ko na po para maisabay ko sa appearance po sa embassy. Mga ilang buwan naman po kung kumpleto na sila lahat. Naibigay na nila ang matagal na po ang 3 linggo. Matagal na. Na makakaalis? Yes. Na makakaalis? Ma'am, ang proseso po. Sabihin na lang po natin ang pinakamatagal na po dyan ay isa at kalahati. Yung dalawa nga po ay yung mga kababayan ko po, mga taga Bicol. After 2 weeks po, nabisahan, ang masakit, pinagtawanan ako. Saan ko daw ipina-edit sa record? Sabi ko, wala. Ang ginawa ko po, yung isang maligalig na tao ko doon, ipinadala po yung copy ng visa niya doon sa pinsan ng asawa niya. Nalaman naman kung legit at original. Ang ipinagtataka lang po nila ay kung bakit yung tao po ay wala pong appearance sa embassy kung may visa na. Nalimutan niya po na yung aming hiring manager na nandun po sa kumpanya ang nagpo-proseso po ng visa dahil urgent nga po, kaya ganun po kami. Kaya po, pag nakaalis na po lahat ito, yung susunod pa po na itatapos sa agency, magbabayad na po kayo ng 350,000. Hindi na po, hindi ko na po sagot yan. Kayo na po ang makikipag-usap. Okay, tanong po, Kiss. Salary po ay 6.5, allowance po ay 450 a week. A week po yun. 450 pala. Tama po ba yung kwenta ko per week, 12,000? Mukhang di na ninyo maglagalaw yung sahod nyo. Kaya nga. Sir, pwede Ay, gagalawin po natin ang allowance. Gagalaw. Pwede naman, sir.